What's up, Nurse Squad? It's another day, another nurse. This is Siege Manto. I'm your digital nurse from London. And I'm EJ Abarientos, your nurse photographer in the UK. And this is a show created by nurses for nurses. This is the Nurse Show! Hello. It's another episode, bro. Yes, bro. So this episode is a recap of our Season 1. Season 1. First of all, guys, maraming salamat po sa lahat na nagsuporta sa aming Season 1 in behalf of our team. Maraming salamat po sa pagsuporta. And sana po supportahan nyo kami sa mga darating pang season. Yes. And naisip namin, guys, kasi tapos na yung season namin. So naisip namin parang gumawa ng episode na parang balik-tanaw. Balik-tanaw ba yung Tagalog term? Parang ganun. No. Pero before we proceed, we would like to thank our sponsors, guys. This podcast or this show will not be possible because of our sponsor. Thank you. First, Yenoya Skin Clinic and Yenoya, maraming salamat. And of course, TransferGo Philippines. Thank you very much. Uncle Pinoy. Soon. Uncle Pinoy. Yes. Soon. Start na sila And sa mga gusto pang mag-sponsor dyan. Yes. Pwede naman. Just contact nyo lang si Siege. Contact nyo lang ako. Pero guys, meron kaming dito, soft drink tsaka Pili from Bicol. Bicol kasi galing si EJ sa Philippines. So, we'll talk about bro, our episodes. Let's start maybe with episode, hindi kasi yung episode 1 tayo yung dalawa nun. So, episode 2 diretso kay Carlos. Sige, diretso na tayo kay Carlos. Diretso tayo Carlos kasi tapos na sa episode natin eh. So, how do you find the Carlos episode? Actually, bro, honestly, yung unang episode natin kay Carlos, syempre, kabado pa eh. Medyo, actually, kasi lahat naman pag first time, di ba? Kinakabahan ka talaga. Pero, naging successful siya. Pero, aminin mo, bro, kahit masabi natin successful siya, pero din tayo, di ba? Kasi bago pa tayo, nagka-problema pa din tayo. Ang dami naming naging struggles nito ni Siege. Kaya pansin nyo, guys, ng first 14 minutes of sabihin natin dito, bro. Sige, naman. Wala naman tayong tiyatago. Very raw naman tayo. Kung pansin nyo, guys, first 14 minutes of episode 2, wala kaming guest. Yung first 14 minutes ng 14, episode kay Carlos, hindi ko alam kung napansin nyo, guys. Puro lang wide view. Tapos, kaming host. Kasi, nung dumaan ako sa camera, nagbago yung autofocus niya. So, blurred talaga si Carlos. Pero, siyempre, ganun talaga pag una, wala kaming team eh. Kami lang dalawa ni Siege talaga. Very raw ang recording namin. So, di ko pa alam ang mangyayari. Di ko na-anticipate 'yon. Pero that's okay, bro, kasi with all these technical difficulties or mga delays, masasabi ko na yung episode din is one of the successful episodes. One of the most viewed episodes. Most viewed. Actually, I think siya yung episode na ang bilis tumabo. Kasi si Twink Traveler or si Carlos, na siya, known content creator na din siya. Kaya madaming nakanood talaga. Tapos masaya si Carlos. Masayahin. Masaya. Yung iba yung vibe niya rin. Tsaka alam mo ba siya, 100k na siya sa TikTok. I thought 100k views sa TikTok. Yung reels namin sa TikTok. Ang dami nakarelate, lalo na yung mga community health nurses sa Philippines. Yes. Yung video na yun, para siyang nagmulat ng eye-opener ba na. Yung mga nurses natin sa community, they actually deserve a lot better na recognition. Tsaka din, actually salary sa government, parang dapat pagtuunan din ng pansin ng ating government sa Philippines ba. Imagine mo yun, walang doktor sa Tibuok, walang doktor sa whole island, sa Marapipi Island, tapos nag-step up si Carlos. Tapos isipin mo, from parang not known island, honestly, di natin alam, di ba? May isang nurse pala isang Carlos na matitrain ng ganun. Kasi yung training niya, bro, from Marapipi, nadala niya dito sa sa abroad. Kaya parang napakadali sa kanya ng A&E. Correct. Kasi train well siya dun eh. So, alam namin na yung mga ibang nurse dyan na nandyan kayo ngayon sa anywhere in the Philippines, you never know, yan na training nyo ngayon, magagamit nyo yan pag nag-abroad kayo. Like Carlos, di ba? Ngayon, isa na siyang Band 7 emergency nurse practitioner. So, yan. So, that will lead me to the question, bro, na do you think nurse practitioners or specialist nurses dapat pang gawing sa Philippines?
For me, bro. Ako din. Bakit isip? Kasi ako, nag-work ako in A&E and emergency department din sa Bicol for the longest time. Kasi as a nurse, parang nag-act ka na rin as a doctor eh. You prescribe, tapos ginagawa mo na talaga yung gawain ng doktor. Tumutulong ka sa doktor, at the same time, napapagaan yung workload nila. Pero ikaw naman as a nurse ka, fulfilling din eh. Yeah. Lalo na kung wish mo maging doktor before, tapos hindi natuloy, naging nurse ka, maging ano ka, ganun kay Carlos, ang gandang practice yun for me. And I think also knowing in the Philippines, hindi madaming doktor sa Philippines. Oo. I don't know the ratio ngayon, pero siguro one doctor is like whole Daming island or pasyente. whole barrio. Oo. So I think kung additional training for nurses like specialist nurse or nurse practitioner, I think it will be helpful. Kasi yung, for example, ginagawa ni Carlos, nurse practitioner na yun ang work eh. Pero, di ba, what if, imagine mo kung, sa mga barrio or mga islands, Meron may tayong ganon. di ba? At malaki advantage, maraming taong matutulungan. Pero dapat lang bro, kung mag-open sila ng ganon, dapat taasan din lang ng sweldo. Oo naman. Kailangan. Yun naman talaga ang dapat. Kaya nga tayo nag-abroad for, honestly, to save money for our family and to send money, of course. Aside from work, then we talked about work, Travel and and fashion ni Carlos, and ang daming nakapanood sa mga tips ni Carlos sa travel, 'di ba? Sabi nga, 'di ba? Ano ba yun? We talk about yung mga yung para maganda sa picture tapos hindi siya masyadong ganda. Sabi niya Paris, 'di ba? Ikaw bro, anong sagot mo ulit yun, bro? Pag may country ka na super ganda sa pictures and all, tapos gusto mong puntahan, tapos pagkapunta mo, sakto lang. Kasi 'di ba pag sa maraming country talaga sa Europe. Actually bro, di pa ako ganun karaming napuntahan ko. Pero may mga country kasi na parang in-expect, grabing ang expectation mo. Yeah. Pero pagdating mo doon, may mga factors kasi na 'di ba, magulo. Pero maganda of course yung mga tourist spots nila. Honestly, sa ngayon ako kay Carlos about the Paris. Pero ako bro, honestly, gusto ko yung Paris kasi nung nakita ko yung Eiffel Tower, kikiligin ka rin eh. 'Di ba? Pero ang ayaw ko lang doon yung maraming nag-pickpockets, tapos maraming nagkalat din, parang Bro, hindi ko na kwento sa podcast, no. I had experience sa Paris. So, dun sa square nila sa Trocadero Square. Nagpa-picture yung friend ko, bago yung phone niya, nagpa-picture siya sa akin. Sabi, "Sis, picturean mo nga ako." Sabi ko, "Sige, dali, let's go." Tapos picturean ka siya, ganun ko. Out of nowhere, may 2 taon na gumanon sa phone ko. Hindi ko alam saan sila galing. Kasi nakuha talaga yung phone niya. Nakuha. Hinabol pa namin like, no. Tapos, pero sabi ko, wag na kasi baka mana yun tayo. naman ang doon kasi parang garapalan ang nila. Kasi minsan sa train daw, nakikita mo talagang diudukutan yung katabi mo. Kaya ako na-feel ko talaga na ginaganon yung kinakapa yung grabe. Yun lang naman yung Anyway, tapos may mga speaking of Carlos, 'di ba, yung Italy gusto niya punta sa Italy. Ako din pa. Milan, nakapunta lang Milan. Nakapunta ka na Milan? Ikaw, anong napuntahan sa Italy? I've been to Milan, to Naples, to Rome, to Lake Como. Ang dami mo na napuntahan. Favorite ko si ano ba yun? I forgot basta. Pero bro, for trivia. Alam ko maraming kang dumagdag na yung mga countries mo. Ilan na in total? 35 na. 35? Galing ako ng Denmark. Kakarating lang yung siege. Yeah, last night. Nakarating ko lang last night. Galing pa yun sa I try to travel lagi as much as possible, yung parang every once a month. Kasi actually, na-feel ko na yung mga sakit-sakit sa katawan. Sabi ko, paano pag naging 40 or 50 na ako, parang masakit na. Parang kailan ka mag-travel pag hindi mo na kaya. Kaya ngayon, pag may means ka naman and may time ka, 'di ba? Sinabi ko, okay lang to travel. Ang problema ko lang is budget. Pero masabi ko bro, if hindi ako content creator for digital nursing or for dito podcast, gusto ko talaga dream ko maging travel content creator. Diba? Kasi ewan ko kung gusto ko i-try pro, ewan ko kung may manonood. Try ko nga next time. Guys, support me guys. Support nyo si Siege magkaroon sa YouTube channel, travel content creator. Di ba? Ako din, bro, gusto ko yung mag-YouTube. Pero kasi photographer, di ba? Lahat ng ng events ko, gusto ko rin i-vlog. Sabay na siguro pag nag-travel, kasi pag nag-travel ka, nag-photography ka rin picture ka. Raw lang, walang masyadong edit. Maganda. Pero yun, isa pa, fashion kay Carlos. Din. Ikaw bro, ano bang mo? Kasi alam ko, medyo fashionista ka rin. Hindi ako fashionista. Ngayon, lately bro, na-realize ko na gusto ko na yung mga plain na lang. Yung mga, actually, meron akong parang
10 black Uniqlo. Ah. Kasi gusto ko lang yung parang goat lang. Sakto pa rin bigay ko sa yung Uniqlo black din. Thank you so much. Yung parang diretso lang, hindi na ako. Dati gusto ko mga fashion, pero ngayon parang sabi ko, gusto ko na lang ng mga Pero may ano ba? Saan ka ba tumitingin ka ba sa Instagram ng mga meron fashion, ako mga gustong may mga fina-follow ako na gusto, pero kasi ang gaganda kasi ng katawan nila, ako kasi hindi ako magandang katawan, so parang hindi pala siya maganda sa akin. Yun. Kaya black na lang para hindi mas maganda rin. Ako milig din ako sa plain ngayon. Black, may konting logo lang, mga ganito lang. Simple lang. Oo. Plain Iba na, nag-iiba na yung natin. Trip natin sa buhay. Iba na yung priority. Oo. So, yun ang yun yung season 1, guys. So, let's go episode 1. Hindi season 1. Episode 2. Episode 2 na tayo. So, let's go to episode 3. Ang episode 3 natin ay with Manong George. Manong George. Life in the UK. Yun naman bro, kay Manong George naman, na-surprise talaga ako. Kasi 'di ba, fan ako ni Manong George ever since. Nung una pa siyang nag-vlog, napanood ko 'yun. Pandemic yung time na 'yun. Hindi ko in-expect na after 5 years, mamimit ko si Manong George and magigest ko siya dito sa Nurse Show. So parang may, alam mo 'yun, sabi nga ni Manong George, sino ba naman ako, di naman ako artista, pero honestly ako as a fan ni Manong George, parang na-starstruck ako kay Manong George. Di ko alam kung ano yung tatanong ko. Parang ganun. Parang nakarelate tayo sa kanya, bro, kasi nung dumating tayo sa UK, sino lang ba naman din tayo? Pero ngayon, meron na tayong nurse show, di ba? And we're creating platform, sharing stories. So, parang gano'n na din. But, trivia ko lang sa lahat, sa mga viewers natin dyan, yung podcast namin ni Manong George is yung first ever shoot natin. Yun talagang first ever recording namin. And thank you pala, Manong George. Grabe pasensya ni Manong George. Kasi, yung time na yun, bro, naalala ko, ang napakainit dito sa UK. Super init, summer. Super. Summer yun. Wala pa akong fan sa aking camera. So, every 20 minutes, nag-stop yung, hindi nga, parang 15 minutes eh. Nag-stop yung camera ko. So, syempre nakakaya kay Manong George. Buti ang bait ni Manong George, nag-aantay siya. Kasi pa nag-stop yung camera, ipaparest ko muna siya ng at least mga 5 minutes. Hindi lang pa isang camera, 3 camera yung nag-stop. So, yun, grabe yung pasensya ni Manong George. And pati sa yung audio. Tulad ngayon, kami ng dalawa, naka-on ba yung audio, bro? Naka-on yan. So, wala pa that time, kami yung dalawa lang talaga ni Siege. Pero thankful ako ngayon, bro, kasi meron na tayong mga tumutulong sa Nurse Show. Thank you so, pala. shout out natin si Jimmy, si Dominic, tsaka si Wendell. Meron na si Majel. Si Majel, yeah. Si Jimmy, siya ang aming marketing and creative marketing. Marketing. Siya yung lead namin. And si Wendell naman ang aming scriptwriter. Yes. Okay. And si Dominic Lee as aming cameraman. Yes. And si Mage naman, yung asawa ko, siya ang aming creative and art director. Creative and makeup artist as well. So, kung may guest tayong kailangan ng makeup. Ayun. So, yun. Nakabuo na tayo ng team. Pero nung time kasi yun kay Manong George. As in, kami lang talaga. So, kaya guys, itong podcast namin ni Siege this is a work in progress talaga. So, hindi naman di pala ganun kadali. Pag gusto mo mag-podcast ka na upo ka lang, napakaraming logistics. Si Siege, may notebook pa yan. Talagang nakalista lahat ng kailangan namin. Ang behind the scenes talaga yung nakapagod. As in. Oo, yung behind the scenes. Kaya ito, nagdikit-dikit pa nga kami nito. And talaga, bro, gusto ko rin magpa-thank you pala sa mga friends ko na nagkikritik sila. Nagkikritik sila kasi, parang suddenly nagme-message sila sa akin na ay bro, ganun medyo yung intro, medyo honestly na-appreciate ko talaga yung ganun. Kasi syempre may mga nakikita yung tao na opinion. Kaya ginagawa namin ang lahat para maayos kasi nung una hindi pa kami talaga sanay. As in, like super nangangapa pa talaga kami, di ba? Pero back to Manong George, so we talk about life in the UK. And anong favorite part mo dun sa life sa episode na 'yan? Ang favorite part ko doon, actually marami pero yung isa mga favorite part ko yung tatawanan tayo kasi yung mga adjustment yung mga terms, squash. Yung din pala si Manong George nung bago siya, which is few years back, ganun din talaga yung struggles niya. Tapos yung isa doon, nabigla ako actually yung kwento ni Manong George about
yung sa family. Sa NHS, you mean? Hindi, yung na-appreciate yung NHS because yung anak niya, yung IVF, yung first baby niya. Kaya, kumbaga, grabe yung parang, grateful talaga siya sa NHS. Sabi nga niya, NHS may not be perfect, but pag kailangan mo siya, nandyan siya para sa'yo. Yeah. So, which is nakaka-relate talaga kami kasi, honestly, bro, maraming nagreklamo, di ba? Kasi, mahaba ang pila, waiting time. Pero, pag kailangan mo naman siya, diagnose ka na, mabilis naman ang response nila. Yes. Sa experience mo din, di ba, bro? Ay, oo. Kasi ako po, meron din akong some issues. Health issues. Kaya, ngayon, under na ako ng team. Isang team ng mga doctors. So, minomonitor nila ako. So, thankful pa rin ako. Thank you, NHS. Thank you. So, yun. Ikaw, bro. Teka lang, ikaw pala. Ako pala. Anong favorite mo doon kay Manong George? Favorite ko talaga yung yung same tayo, yung nag-adjust, yung words pa lang, yung words. Tsaka naano din ako sa kwento ni Manong George na yung pumunta daw sila dito, yung mga pictures about Central London. Oo. Tapos, nung pagdating niya, dinala sila sa Luton. Hindi pala very central. Yun. Kaya kayo guys, pag nag-apply kayo sa UK or sa kahit anong country, US, pag may offer sa inyo, may questions kayo, clarify nyo. Oo. Ako din, bro, nabigla ka rin ba pagdating mo dito? Ako hindi, kasi in-expect ko talaga. Tsaka matanong kasi ako. Tsaka very good din yung tumulong sa amin na agency. Shout out, Ma'am Jerry. Palagi mo narinig, Ma'am Jerry. Ma'am Jerry of Omanfield. Shout out po. Very helpful, tsaka very clear din siya sa sa expectations ba. Ako naman, bro, kasi sinerch ko talaga, di ba? Pag nasa Pinas ka, search mo, nakita ko, grabe talaga expectation ko. Parang London, wow. Honest lang. 'Di ba? Sinasabi ko lang. Tapos nung pagdating ko dito kasi, ito naman kasing sumundo sa amin sa Heathrow. Sinundo kami ng van. So pagkasundo sa Heathrow, binaba kami dun sa tapat ng hospital ng tinatrabahoan ko. Saan nga? Doon. Oo. So, yung tapat ng hospital na yon, may community sa doon na hindi mga puti. Siyempre, ako kasi nag-expect po ako na galing, pagdating sa London, puro puti makita ko. Pagbaba ko doon, bro, para akong nasa Asia. na ano na yung expectation ko na, ito na ba talaga yung ano. Pero nung, honestly, yung dumaan kasi yung van sa Tower Bridge, dinaan kami. Doon ako parang, wow. Sinadya ba talaga idaan doon para makita nyo? Parang isipin mo, nakikita ko lang to dati sa movies, pero nadaanan mo na. Sa wallpaper. Diba? Yun. Masaya. So guys, kung gusto nyo, if you want to know more of life in the UK, nood kayo ng episode 3 with Manong George. Oo. And tapos, rin guys, magkakaroon din sa Manong George ng podcast, alam ko. Soon. Yeah, sabi niya. Paano natin? Si Manong George pala ang head namin sa Filipino-UK Nurses. Yes. Siya yung parang OG sa mga Filipino-UK nurses. Yes. Marami kang matutunan kay Manong George. Yes. So, thank you, Manong George. And shoutout din pala sa wife ni Manong George, si Ate Paz. Thank you kasi kasama niya si Ate Paz nung pumunta sila. Nag-travel sila ng 2 hours. Thank you. Grabe support ni Ate Paz. And also, nung pumunta rin kami sa event ni Manong George, yung Sama Summer Together Festival. Yeah. Nung June. So, thank you. Thank you po sa Filipino-UK Nurses for inviting us, for welcoming the Nurse Show. Thank you. Opo. So that was episode 3. Yes. Ngayon naman sa episode 4 with RV. Maganda kasi nakarelate yung dalawa. We talked about photography. And we talk about ang main doon is kasi nag full-time kasi si RV, di ba? So yung ko nga doon is malaki ba yung kitaan sa photography? Alin yung mas malaki, yung nursing ba or your photography? Yun yung doon. What is your most unforgettable honestly, part of that itong episode? Kay RV, isa sa mga most awaited ko talaga to. Topics. Kasi nurse photographer ako. Nurse photographer si RV. 'Di ba? Pareho kami. So, ngayon may mga feedback nga na masyado daw akong madaldal nung parang masyado. May feedback ba, bro? Oo, masyado akong grateful lang na gusto ko nakarelate ka kasi. Nakarelate ako eh. Tapos parang actually, nga may nag-comment doon na yung nakaputi. Grabe, siya na nagsasalita. Tsaka din, to clarify din, hindi kasi itong podcast na to, hindi siya interview type. Hindi siya interview. It's supposed to be podcast na yung lahat kayo We're sharing ideas. Kahit may guest po kami dito, pero kami ni Sitch may pwede kaming sabihin na makaka-relate kami.
So open naman po lahat. So siguro nung time na yun kasi photographer si RV, so very enthusiastic Tapos talaga same ako. pa din kayo ng ED. Ang dami namin Di ba pareho galing ni ng RV. emergency? Pareho kami emergency muna tapos nag-endoscopy, nurse, Sony photographer, user. Sony user. Super nakarelate talaga si Nabigla lang ako kasi fan and follower tayo ni RV Tong. First time namin siya makita. Pina-follow ko siya sa Instagram. Gusto ko yung mga shots niya, yung color grading ni RV. Ngayon, yung na-meet ko siya, syempre, excited. Tapos marami akong matututunan. Actually, bro, nag-usap kami ni RV. Parang bitin ako sa podcast natin para mag-catch up tayo. Marami tayong papag-usapan. So yes, ang favorite part ko doon, bro, yung nag-ano si RB nung pinag-usapan namin yung ang tawag yan, yung sa Sony. Sony, kayo nang nakarelate. Kami nakarelate. Ikaw, anong ano mo? Ako gusto ko doon yung part na yung tanatanong ko siya kung yung pag mag-transition na siya for full-time. Kasi tanatanong ko siya kung anong response ng mga friends niya, ng family niya. Yun, na-curious lang ako. Oo, kasi most of us naman dito talaga na nurse na may mga passion, especially photography. Ang long-term goal for us talaga is to be a full-time photographer. Yeah. Honestly, yun naman talaga ang long-term goal. Siguro, mag-part-time muna before full-time. So ikaw may goal ka. Yun talaga yung goal mo. Ang goal ko talaga... Malapit ka na ba doon? Actually, bro, honestly, hindi ko iiwan ang nursing profession ko. Hindi mo iwan. Ayoko siyang iwan. Kasi nga, the nurse show. The nurse Diba? show. Parang the most na talaga for me is mag-part-time ako. Part-time tapos photography. And nag-build na rin ako dito ng company for my studio. Kaya kailangan ko rin siyang tutukan. Kaya part-time is the most for me. Yeah. Maganda yung episode na yun kasi it's like an eye-opener ba? Lalo na sa mga may gusto ng photography or kahit anong hobby or anong passion, kahit busy kayo sa nursing, you still have time to do your passion, photography. And passion mo siya, may chance din na pwede mo siyang pagkakitaan. Tama. 'Di ba? Kasi you need to follow your dreams. Minsan kasi nurse ka pero marami ka pang gustong gawin sa buhay. Minsan hindi lang nurse yung gusto mo ba? Gusto mo din achieve something else. And hindi yun ma-attain, bro, kung hindi mo siya uumpisahan. Yeah. So, tulad ni RB, si RB kasi risk taker, di ba? Sabi ko parang risk taker si RB. So, nung ginawa niya yun, pero maganda yung ginawa ni RB. Nung nag-resign siya sa NHS, nag-agency nurse muna siya. Para hindi siya like, diretso. Oo. Tapos, at the same time, maramdaman mo kasi yun parang pumapalo na yung photography business mo. Oy, dumarami nang ini-edit ko, di ko na to kaya. So, kailangan ko na mag-full-time. Pero at least yung agency, makontrol mo ba yun? Oo, makontrol mo. So, yun. Ang saya ng episode na yun kay RV. Manood kayo, guys. Pansin ko din, bro, sa episode na yun, parang ang daming shares, ang daming reaction from the hometown of RV sa Yes. Solano or Solana. Oo. So parang nasabi ko ba na grabe yung supporters yung sa province part ba. Tama, oo. Grabe sila mag-support parang si RV, parang artista na talaga si RV. Oo. 'Di ba? Bro. Tapos share ko lang kahit nga sa province ko rin. Shoutout po sa lahat ng mga taga Albay, Legazpi City, sa Bicol kasi umuwi ako last month. Yeah. So, nasanay lang ako na pag umuwi ako, siyempre pupunta ka sa mall, bro. Tapos hindi ko na-expect na may mga friends ako, of course, alam nila yon yung The Nurse Show. Pero may mga taong parang kakilala mo lang, tapos tatawagin ka, "Uy, pinapanood namin yung The Nurse Show." Parang nakakatama ng puso. Parang, grabe, no? Di ba minessage kita, bro, maraming nanonood pala dito. Grabe. Nabigla ako. Sige, like, let's say, yung ginawa natin yung The Nurse Show, parang, of course, yun yung gusto natin, pero hindi ko siya inisip ba na ganun, like, agad-agad, like, after 2 months, may nakakapanood na sa Philippines, ganun. Oo. Parang, grabe, no? Oo nga. Tapos yung time na yon nung umuwi ako, parang 3 episode pa lang ata na post natin. That's the power of social media. Oo. Pero very thankful ako kasi may mga tao na nanonood na hindi na naman sila nurse. Di ba? Nalaman ko lang doon na, ay, kapatid namin, nurse. Napakasaya. Kasi kahit The Nurse Show to, yung mga short stories naman ng sinishare ng mga guests namin, is din naman, pwede naman maintindihan, understandable din naman na kahit hindi ka nurse. Yes. Diba? Nakarelate naman sila. Nakaka-inspire. Nakaka-inspire din. Exactly. So, for example, yung episode 4, punta tayo sa episode 4. Ay, 5 na pala. Punta tayo sa episode 5. Kahit hindi nurse, magkaka-relate sa episode 5. Kasi yung episode 5 natin with Dorel,
we talked about ghost stories in the hospital, di ba? Tama, si Dorel ba o si... Si Dorel. Tama, si Dorel. Oo. Isa yun sa mga ano rin, grabing followers din sa... likes and followers, of course. Siya yung pinakamadaming sa TikTok. views sa TikTok. Siya Kasi pinaka-views. 300,000 views tayo sa TikTok. At the moment, 324K views sa 324K. TikTok yung reels namin for Dorel. And ang saya nun, bro, kasi before mag-start yung podcast namin, pinasayaw namin si Dorel ng Bini. Si Dorel talaga, go naman talaga lagi si Dorel. Kasi Dorel, siya very talented. Marunong siya sumayaw, magaling siya kumanta. Kaya, and maganda i-share dito sa Nurse Show yung mga talent, no? So, sa future natin ng mga guests natin, if you have a talent, guys, outside nursing, pwede dito sa Nurse Show. Feel free to contact us kung gusto niyo kung kumakain ka ng apoy, ganon. Kumakain ng buhay ng manok. Ayun. So, kay Dorel, isa sa mga favorite ko kay Dorel. Kasi, sabi nga napag-usapan nga namin ni Dorel nga, yung ghost stories kasi, hindi siya scientific. Ito yung mga nurses, very scientific tayo kasi, of course, it's nursing. Pero yung topic kasi na ghost stories, hindi siya scientific. So, it's outside, parang outside nursing siya ba? So, hindi siya medyo nakakaligtaan. Oo. Parang hindi siya napapansin. Parang hindi siya napapansin na sa nurse. Pero bahagi siya ng pagka-nurse mo. Nurse ka tapos naniwala ka sa mga ghost. Pero, bahagi siya talaga. Pero, kasi may mga nurses pa din na naniniwala sa doon. So, parang interesting siya. Yung kay Dorel, bro, na episode, ang gustong-gusto ko yun kasi, alam mo ba yung personality ni Dorel? Napaka-jolly niya, napaka-bubbly niya. Pero ang topic natin is ghost stories. Parang ghost na comedy, no? Parang comedy talaga siya. Tapos yung ghost stories kasi, hindi siya part ng nursing. Pero para sa akin, naging part siya kasi tayong mga nurses, marami tayong night shift. Especially yung sa hospital natin sa Philippines. Maraming kwentong kababalaghan. So, may mga matatakutin at meron naman may mga third eye. So, maraming nakikita. So, very related talaga siya sa pag-duty. Kasi honestly bro, kahit ako nung panahon, pag nag-duty ako night shift, pag nagpapaward ako, natatakot din ako. Sa mga madilim na part. Okay lang naman maniwala bro, basta hindi lang, it doesn't affect your duty ba as a nurse. Kasi kung maniwala ka, tapos hindi ka na papasok dun sa room kasi hindi ka na mag-meds dun, yun yung parang hit. Pero okay lang naman maniwala. Tapos marami talaga mga stories yan tulad nung parang pag may nag-a-arrest, sabay-sabay. Yung 'di ba? Yun yung pinaka-favorite part ko at din yung nagustuhan ng mga tao sa TikTok yung si Kamatayan, yung Angel of Death daw. Kasi may mga nurses bro na nakakita ng black shadow. Tapos yun daw si Kamatayan. Tapos sunod-sunod nag-a-arrest. Nagko-collect daw yun ng mga soul sa hospital. Totoo. Actually, may mga... I think, madami kasing kwento So, madami nakakita. Siyempre, ikaw, pag nakwentuhan ka ng ganun, parang, ikaw, kahit wala ka nakikita, parang may mga times pag duty ka pag night, parang natakot ka rin, di ba? Pero ikaw, matakotin ka? Ako matatakotin ako, pero kaya lang. Pareho. Same tayo. Kasi parang mas takot ako sa buhay. Sa buhay, promise talaga. Kumbaga, naniniwala lang tayo. We need to respect. Kung andyan sila, sige, dyan kayo. I will respect, hindi ako Pero mas takot ako sa buhay kasi mas delikado yun Kasi yung mga multo, andyan lang sila, matakot ka lang pero they cannot hurt you physically. Tama. I think. Kaysa dun sa mga buhay. Tapos pag as a nurse naman, pag nasa work tayo, di natin iniindayan na takot-takot na yan kasi nakafocus tayo sa trabaho. Busy na kasi tayo. What if may meds ka na sa Pilipinas, ilang patient 40? Wala ka ng time magtakot-takot. Nagpe-prepare ka ng meds tapos may nakita ka parang dyan ka na muna. Wait lang, prepare man ako ng mga antibiotic. Kailangan pa matulog. Yun. So, that was episode 5. So, ngayon naman sa episode 6 with Ike, we talked about mental health. And I think this episode is one of the, this episode is very strong, powerful message talaga siya para sa mga, mga tao dyan, yung mga nurses dyan, not just nurses, but yung mga people na nagsasuffer ng mental health. Yes. This is one of the most anticipated topic din. Kasi kami, nurses, we take care of our patient, pero apektado rin ang aming mental health. Hindi lahat ng nurse na nag-duty dito masaya. Especially yung mga OFW. Kasi at least sa Pilipinas, may support system tayo. Pero once pumunta ka dito sa abroad, mag-isa ka, maswerte ka na kung may mga relatives ka dito, kamag-anak, may support system ka. Pero maraming pinagdadaanan
bro, ang mga nurses dito. Yeah. Yung ibang nurse, di mo lang halata, masayahin sa duty, masayahin pagkasama ka, pero deep inside, May nadudurog problema. na pala, natutunaw na pala sila. So, gustong-gusto ko yung topic na yun kasi alam ko maraming makarelate. Yes. And madaming ang nakaka-relate. And maraming may inspire na you need to Help yourself. help yourself to Don't- go out. Don't hesitate to ask help from someone. Yes. And you need to explore your passion, kung anong gusto mong pagkalibangan, hindi lang as a nurse para pag umuwi mo sa bahay, hindi ka nag-iisip ng nalulungkot ka, may mga alternative ways. Yeah. Na-mention mga bro yung being on OFW is actually difficult. Daming makaka-confirm nito. Kasi aside from malayo sa family, of course, I'm sure may mga problem din sa finances. Yes. Kasi may mga nagpapadala sa Pilipinas, tapos may bayarin pa dito, lalo na dito sa London, cost of living is very expensive. Tapos aside from that, yung weather dito, super number one, gloomy. depressing. Super depressing, as in black and white lang. Nasayan nga ako bro, ng kahapon doon ako sa Denmark, nakita ko ang sky blue, as in blue, walang cloud. Sabi ko, sana ganito din sa London. Oo nga. Then, aside from that, madaming factors na nakaka-affect sa mental health. At kasama na din yung trabaho. Sa pang gusto ko doon kay Ike, yung nako-compare niya kasi yung self niya, yung sarili niya sa Pinas. Yes. Dito. Yeah. Kasi sa Pinas, siya, dati siyang chief nurse. Kumbaga naabot niya yung tugatog ng pagka-nurse sa isang hospital. So, yung transition niya, pagdating dito, syempre, dito siya chief nurse, back to zero. So, parang nako-compare niya unconsciously. Parang, alam mo, kala mo, di mo na Hindi iniisip. siya naka-let go siguro. Di pa siya naka-let go. Tapos, syempre, may mga pinagdaanan din si Ike. May mga losses din sa family. Yes. So, yung time niya na mag-mourn, hindi pa nga ganon fully, tapos yung naapektuhan pa ng weather, ng pagkamiss sa mga friends, sa relatives. Yun yung isa sa mga touching part din na he was looking after patients during COVID. Tapos yung papa niya, may nangyari sa papa niya. Halos lahat tayo ganon, may mga naranasan. Which is sad, ganon. no? Yun yung sad part sa nurse ba? Pag nurse ka sa pag Filipino nurse ka, nag-work ka abroad, tapos may sakit yung family mo. Yun talaga yung may na-try ko yan, pero super hirap, hindi ka makafocus. As in. Ako din bro, kahit ngayon. Kasi yung mom ko may sakit din sa Pilipinas eh. Minsan, there comes a point na nag-aalaga ako ng pasyente. Bigla kang, parang sinapak na parang, ano kaya ginagawa ng nanay ko ngayon? Nasa hospital siya ngayon eh. Sino kaya nag-aalaga? Sino kayang kasama niya? Alam mo yun? Pero you need to be strong for them. Kasi alam mo na, kung ano man na-earn mo dito, makakatulong. Magpapadala ka. Yeah. Yun na lang ang pangbawi mo sa pagka-miss mo sa family. Correct. I'm sure maraming nurses na makaka-relate dito kasi we have our own battles. We're fighting our own battles. Kanya-kanya tayong responsibilidad, kanya-kanya kayong story sa buhay. Yeah. So kung may mga kaibigan tayo na walang pinapadalan sa Pilipinas, walang sinusuportahan, well, they're lucky, 'di ba? Pero most of us, kaya nga tayo nag-abroad to help our families. Yes. Back in the Philippines. And good thing naman doon kay Ike, bro, lumaban siya. At ngayon okay na siya, bro. At ngayon congratulations Ike kasi meron na siyang malapit na silang magka-baby. Yes. Ay, meron na pala. Malapit na silang lumabas yung baby. Congratulations Ike and kay wifey, kay Shelo. Congratulations. And I'm sure na si Ike ngayon kasi nasa TikTok siya lagi, nagko-content siya ng kanyang alaksais na. Yes. So follow niyo siya guys sa TikTok kasi active siya doon bro. Meron siyang mga live podcast. Yes. Hindi gabi-gabi pero parang once a week ata. Kasi siya whiskey enthusiast. Yes. Yung niya, The Illuminati. The Illuminati. So, anong oras na? Alaksais na. So, binigyan din tayo ni Ike. Binigyan niya kami ng souvenir. Glass. Thank you. Ike. Yan. So, Ike, binigyan siya namin ng mug din. Marami kang na-inspire, bro. Marami kang na-inspire na nurses sa story mo. Yes. And thankful kami ni Sige na very brave ka na ilabas yan dito sa The Nurse Nurse Show. Yun. Para alam ng mga fellow nurses natin kung anong gagawin pag sila naman ang nagka-problema sa mental health. Yes. Ayun. Ikaw bro, okay bang mental health mo ngayon? Okay, super okay yung mental health ko ngayon, bro. Kasi tulong din The Nurse Nurse Show. Medyo pag free ka kasi dun napansin ko kasi pag free ako, pag wala akong ginagawa, doon ako nag-isip ng super dami. Minsan napaparanoid ako. Pero pag may ginagawa kang masaya, like show, photography, travel,
parang na Marami kang marami friends. kang hindi mo naisip yung mga problema na hindi mo dapat problemahin. Ganon. Yeah. Oo nga. Yun. Pero anong sabihin ko? May sabihin ako eh. Pero basta yun. Episode 6 yun. Ngayon, let's go to episode 7. Episode 7 natin is Kay Therese. Yun naman kay Therese. Very inspiring din yung story ni Therese. Kasi Kaka-live ko lang kanina, sabi ko, ano yung mga favorite niyo episode? May dalawang nagsabi na kay Therese daw kasi nakaka-inspire daw yung nurse entrepreneur or entrepreneurs na story. Therese serves as an inspiration for us nurses na hindi natatapos ang pangarap mo as a nurse lang. Yes. Oh. Kung si RV, naging photographer, si Therese, businesswoman. Yes. Pero ang galing kasi, 'di ba yung kwento ni Therese na bigla na lang ata yung birthday niya last year, biglang naisip niya na ano kayang gagawin ko aside from nursing, tapos nag-chat GPT siya. Yeah. Di ko makalimutan na yun. yun. Yung aesthetic nursing. Oo, aesthetic nursing. Tapos ngayon, aesthetic nurse na siya. Skin clinic nurse. May negosyo na siya. Negosyo na Yung Unoya Aesthetic Clinic, one of our sponsors. Yeah, so follow yung page ng Unoya. And also, favorite part ko din yung episode na yun is yung story ni Therese yung sa theaters, nung bago pa lang siya sa UK. Nag-trending din yun sa TikTok, 100k din yung views nun. Nung tanong ko siya kung ano yung experience niya nung bago pa siya yung magkasigawan sila ng doktor. Nagsigawan. So may mga comment, ang daming comment sa TikTok, pero actually guys, sila at yung doktor ngayon, friends na sila ngayon. Yes. I mean, friends sila. Kasi normal lang siguro magka-argue sa Gawin naman talaga sa workplace eh. Kasi you both have kasi syempre you both of you may goal kayo na magiging okay yung pasyente. Minsan iba-iba tayo ng mind sa doctor, ng nurse. Pero yung goal talaga natin is patient safety and for the best of the patient. Yes. Ako isa sa mga favorite part ko doon is yung parang di tayo kilala tapos hulaan ni Therese yung yung kayong kailangan nito. Kaya nasa station tayo. Ano nga sa'yo, bro? Ito kasing pag tumatanda ka na, itong, nasa lahi kasi namin to, na, may parang, yung parang wrinkles dito pag tumatanda ka na. Pero sabi ni Therese, iba-botox niya daw ako. Therese, asan na? Tapos sa akin, yung needle. Yung, ano yun? Basta yung yung sugat yung face mo. Microneedling. Yun. Kasi daw, ewan ko. Pero Therese, honestly, marami kang na-inspire. Nakita ko yung story niya kanina, may nag-message sa kanya na parang very inspiring daw yung story ni Therese. Kasi maraming nurses dito na gusto mag-business. Yeah. They don't know how to begin. They don't know kung kailangan ko ba itong ituloy or baka haka-haka lang ko lang to. Takot lang sila kasi. Takot lang sila. Na-share ko din doon, bro, kasi may business din ako dati. Na-share ko rin doon na yung feeling pag mag-negosyo ka. Super excited. Super excited ka. Nakala mo yun na talagang susi ng pagyaman mo. Maiahon sa laylayan ng lipunan. Pero hindi. Ang pagnegosyo kasi, parang sabi niya, Therese, parang baby mo yan eh. Talagang yan, aalagaan mo yan hanggang lumaki. Yeah. At pag pinabayaan mo, syempre, mahal siya. Yan. Hindi siya lalago pag pinabayaan mo. So, dapat mo siyang alagaan. Tapos, constant, watch out. Constant. Maging hands-on ka? Ang Tagalog doon, parang nakatingin ka lang, bro ba? Nakafocus ka doon. Pinagtaan na ng pansin. Basta yung pinagtutuunan ng pansin. Tapos you need to innovate, bro. Innovate. Kasi si Therese, alam ko, kahit anong siya ngayon, aesthetic nurse na siya, marami pa siyang ina-attendan ng mga seminars, di ba mag-attend pa ata siya sa Europe ng mga conference. Kasi, di lang natatapos yan dyan ang pagnenegosyo eh. Parang kami sa There's Nurse Show, di lang natatapos yun sa gantong podcast. Marami kaming mga inisip na mga innovations na pwedeng gawin. And also, every day is a learning process. Yes. Ano lang bro, ang isang ko lang dyan bro, sa mga ganyang, sa learning, for me, pag may nagtuturo sa inyo na ibang tao, kahit may alam na kayo, you need to empty your cup always. Ako ganun ako. Kasi pag full daw, yung cup mo, walang space for new messages for new information, or parang for new learning. Tapos, pag masyado may alam ka na, tapos may nagturo sa iyo, kahit alam mo na yan, parang wag mong sabihin na, alam ko na to. Parang, you need to... Hindi ka na like, I know that. Alam ko na yan, mas magaling pa ako dito. Dapat, maging, kayo, positive na, i-absorb nyo lahat, kasi hindi naman lahat ng bagay alam nyo or tama, di ba? Kaya ganun. Empty your cup always. Which we can apply pag kunyari, bago kayo sa
area Oo, yun. or bago kayo sa hospital. Ganun. Oo. Kahit alam mo yun na, tahimik lang kayo, i-absorb nyo lang lahat. Kaya ganun, hanggang makuha nyo yung tamang, ang tawag niyan, tamang way, tamang patama-tama ba kung sa, Kasi, Tagalog. kunyari, ikaw nagtuturo, bro. Kunyari, ikaw sa endoscopy, tapos may tinuturuan kang band 5 na bagong nurse. Tapos pag sinabi sa, alam ko na yan. Mawala ng gana ng turo, di ba? Oo. Hindi, parang, Tapos, alam mo na pala eh. Sige nga, ikaw nga. Tingnan Sayang natin. yung, Oo. sayang yung matutunan ko from you ba na hindi ko matutunan, Oo. like hindi ko alam, tapos pwede mo palang ituro sa akin. Hindi, tapos yung impression din sa'yo, bro. Pag nagsabi kang, alam ko na yan, parang mayabang ang dating mo, di ba? Yeah. Dapat ano lang, humble lang. Humble lang. Yes. Yun. Yun yung episode 7. 7. Let's go to episode 8. Episode 8 natin is with Hero and we talked about work-life balance. Ito talaga ang ano rin. Parang dugtong-dugtong to eh. Mental health, passion, Yeah. work-life balance. Actually, gusto ko yung bro, yung episode 8 kasi podcast, ito talaga yung setting na podcast yung parang may tayo talaga may sinasabi talaga tayo. Di, tapos bro, napansin ko rin, honestly, sa episode 8, medyo ano na eh. Kasi honestly, di pa kami sanay talaga nung una. Pero yung episode 8 namin, work-life balance, gusto rin namin na topic yan. Ano na, talagang ganda ng conversation nating tatlo. Very comfortable din siguro tayo, bro. Yeah. Pero ang ganda kasi bro, yung work-life balance is yun talagang kailangan natin as a OFW. Hindi lang puro trabaho. Of course, kailangan natin magtrabaho to earn money. Yeah. But we need to think about our, mental health, of course. Sanity. Oo, sanity. Kaya dapat magtaga-travel din kayo tulad ni Siege, kagaling lang sa Europe. Sa Europe pa tayo ngayon. Ay, bro. mainland Europe. Yeah. Galing siyang Denmark. So, yun, pag may time kayo, you need to to treat yourself. Treat yourself. Yeah. Ikaw bro, anong mo doon? Ang ano ko lang is wag nyong ibuhos yung lahat ng energy nyo, lahat ng pawis at dugo sa trabaho lang. Kasi ito talaga, pag namatay kayo, you can be replaced. Tama. Pag tananggal kayo, you can be replaced. Yes. Pero pag nag-ano kayo ng mga memories na yung work-life balance or yung memories with family or self mo or with friends, hindi yun na-replace. Yes. Kaya habang bata pa, do whatever you want to do. Like, of course, dapat may limit. Hindi yung parang ano na lang. Hindi na maabusuhin. Pero, hindi abuso, pero... Kaya nga balance eh. kaya nga balance. Kaya pero kapag kaya nyo naman, or kahit pag hindi nyo kaya, tapos pa wala akong pera, don't rush. Pwede naman ipag-ipunan. Di ba? Basta, i-balance lang ang life kasi pag kayo napagod, hindi lang kayo yung, lalo na tayo mga OFWs, pag kayo napagod, hindi lang kayo maapektuhan. Apektuhan. Pati yung families nyo kasi pag napagod tayo, pag nagkasakit kayo, syempre, hindi kayo maka-function, hindi kayo makatrabaho. Paano na yung padala natin sa Pilipinas, di ba? And for me bro, ang balance kasi is parang binabalanse mo your relationship with God, yung work mo, relationship mo sa family, relationship to your friends, mga hobbies mo, passion mo. Parang bigyan mo sila ng time, especially with God, of course. Lagi kayong God-fearing, magdasal kayo lagi. And yung family, importante, na bigyan yung time. Lalo na ako, pamilyado akong tao, may mga anak ako. So, hindi lang ako puro trabaho. During weekends, gusto ko na ilabas sila. Kung single ka man, pwede ka mag-Euro trip, di ba? Yun. Kasi tayo naman pag after works, lalo na dito 12, mga naka-long day ba, 12-hour shift, alas ng maaga, 6 a.m. or 6:30. Pagdating, mga 9 na or 8. Siyempre, pagod na. Diretso na sa kwarto, pagod na. Pagod na. Wala nang time sa family ba and all. Oo, magluluto ka pa. Yeah. Iba nga, hindi na. Teka lang bro, matanong ko lang pala. Curious lang talaga ako kasi marami din curious dyan eh na fan mo. Ano ba? Ang shift mo for digital nursing? Shift ko, very flexible kasi sa amin, bro. Ano siya, pwede ikaw mamili. Tatanungin ko kung anong gusto mo. So, some of us, may long day, like ako, long days ako. Yung iba, may 8-hour shift, may 10-hour shift. So, pwede ka pumili actually. Pero long days lang yan, walang night shift. Walang diba? kami night shift. So, yung pinili ko bro, kasi malig ako mag-travel at may nurse show ako, may content creation ako. So, pinili ko is yung 12-hour shift para 3 days lang yung duty ko. So, meron akong 4 days na gawin kung ano kung gusto gawin. Okay. May mga pamilyado na kasama ako, no weekends shift. Tapos, nag-start ng 10 to 8, ganun. Kasi yung iba sa umaga, hinatid yung mga anak. So, yun. Depende, very flexible siya. Gusto ko rin yung work ni Siege kasi siya work from home. So,
Hindi lang work from home, meron din akong work office. Nagre-report kayo Hybrid sa ako, hybrid ako. Nagre-report kayo sa office. Pero pag work from home ka kasi, malesen na yung time mo for transportation. Tsaka yung mas more sleeping time. Oo. Pero ano naman, ano siya, bro? I mean, yung oras mo sa bahay, paano ba yun? Pag di pa ako kasi naka-experience ng work from home. Ano ba yun? Pag gising mo pag umaga, kailangan mag-report ng dapat 8 nakaharap ka na nakalagin ka sa na amin, ganun. 8 a.m. login ka na sa computer. Tapos 8:15 meeting na namin. Okay. So, wala nang ano yan, tigil-tigil. I mean, pag break mo na yan, tanghali na. Parang, ano din. we have unlimited comfort breaks. Tapos meron kami tea break, tapos meron kami lunch break. So, para lang you have your own, ano talaga, no? Very flexible. Para lang talaga siya sa ward. Di ba sa ward merong tea break, tsaka lunch break. Pero sa amin, meron kaming comfort break. Pwede kaming, kasi nag-busy code kami pag wala kami sa harap sa computer. Kung yung nag-CR ka, mag-busy code ka, comfort break. So, yun. Unlimited yun, comfort break. Okay. At least may idea na ako. May idea ka na. Parang gusto mo na. Maraming gusto maging digital nurse. Pero, meron nga nagreklamo, bro, na madami daw akong post about digital nursing pero wala namang hiring. Nabasa ko yun. Oo. Pero actually, nagpo-post naman ako, bro. Hindi naman talaga I'm promoting vacancies and all. Di naman kasi Nagpo-post si lang HR. ako kasi gusto ko lang i-share kung anong ginagawa ko. Pero yung paghanap nyo ng trabaho, part nyo na yon. Pero tama. although I help, bro, nagpo-post ako ng mga vacancies, pero yung actually, hindi kasi ako HR. Hindi ako part ng recruitment. I'm just putting whatever I do. Pero nakaka-inspire yun, bro. Kasi tulad ako, di ba sabi ko sa'yo, before pa tayo magkakilala, nung dumaan yung digital nurse sa, ko sa feed ko, napatutok ako. Kasi curious ako. Kasi nurse ka. Tapos may isip, ano tong digital nurse? Parang bago to So, tingnan kita. So, di ko iniisip yun na, ano ba to? Paano, ang hirap na trabaho. Na-inspire lang ako sa ginagawa mo. Diba? So, yun lang. Pero bakit sa akin na yung topic, bro? Ay, kasi work-life balance. Work-life balance Hindi, kasi nabanggit natin yung work-life balance. Pag work from home ka, di ba? Parang... Kasi pag ako kasi nag-start ako, pagod ako sa bedside, bro. Kaya yung mga pagod sa bedside, kung gusto niyo ng work-life balance, hanap kayo ng job na pwede nyong i-balance yung work tsaka life, no? Not just digital nursing. I'm sure there are other jobs na nursing pa din na pwede mong i-balance. Kahit sa'yo, bro, endoscopy, happy ka ba sa work-life balance mo? Yes, bro. O, Happy diba? ako. Kasi diba? wala din akong night shift sa akong night shift sa endoscopy. Mas better ba siya yung work-life balance mo sa ED tsaka compared ngayon honestly, dito kasi pag uwi ko ng bahay, nakapagluto pa ako. Kasi yung asawa ko, dating siya 12-hour shift kasi siya. So pag long day siya, dating siya mga 9. At least nakapagluto na ako for her. Yun ang maganda naman sa... Tapos sa endoscopy, busy rin siya. Pero ibang klase... Iba-ibang, lahat naman halos busy. Pero iba kasi mentally, physically. Mentally sa amin, nakapagod. Pero physically not. Kasi syempre. Sa amin naman, parang mild lang siya. Mentally and physically. Kasi sa ward. Compared to the ward. Kaya ako believe ako sa mga ED and saka ward nurse. Ward, ITU. Yeah. Alam ko kasi yung hirap dyan sa... Pinagdaanan ko rin yan. Nakapag-A&E ako dito, na-deploy din ako sa ICU. So, alam ko yung hirap. Sa ward din, of course. Yeah. Yun. So, yun bro. Kailangan nyo lang ng work-life balance. Yun yung work-life balance. Episode 8. 8. So let's go to episode 9. Episode 9 natin is with Shelly. Episode na to, we talked about being a specialist nurse. Specialist. Kasi si Shelly, specialist nurse siya sa, ano ba yun bo? Myasthenia gravis? Myasthenia ba yun? Myasthenia yan. Pumapasok sa isip ko yung Guillain-Barré, pero myasthenia. Hindi, myasthenia yan. So, siya, ibang episode. I mean, that episode talk about experience ni Shelly from being a ward nurse, naging specialist nurse. Kasi yung mga specialist nurse, guys, nurses pa din sila, usually band 6 or band 7. Yung mga nurses na they specialize on something. Yung mas specialized talaga. Hindi na sila general, mas specialized nila sila sa certain diseases na pinag-aralan din nila. They took course sa university, ganun. Marami dito guys na ganyan. Meron ng specialist sa liver, colorectal, meron din sa heart, ng mga
yung mga congenital heart disease, mga ganun. Maraming... Nakwento ko ba sa'yo, bro, nag-take ako ng course. Actually, my pathway before was for heart failure specialist. really? Nag-take ako ng course sa King's College ng heart failure. Pero, pagkatapos ko ng course, napasa ko yun. Pagkatapos parang naisip ko, ay parang, hindi, ayoko na. Pinaano ka? In-sponsoran ka? Sponsor. Ang ganda nung sa namin, pag sabi ko sa lead nurse, sister, I'd like to study heart failure course. Tapos sabi niya, okay, approve, diretso. Galing, diretso. no? Mahal pa naman yung course dito, di ba? Mahal ang course. Buti pinayagan ka na, kahit di mo siya kinuha, no? Ngayon, pinupush ako na, ako yung link nurse pala. Ako yung link nurse ng, ako yung link nurse ng heart failure virtual ward. So, sa yung mga clinical nurse specialist, tsaka yung sa amin, ako yung link nurse doon kasi naka-course ako ng heart failure. Yun. So, marami ditong ways to progress on your career. Yeah. Kaya bro, yung mga, especially sa mga bagong dating dito, pag may gusto kayong kunin na course, kunin nyo lang. Huwag kayong mag-afraid mag-ask sa mga, anong tawag dun sa mga, bro, educator? Sa PDN. PDN, yung practical, yung PDN? Development nurse? Parang gano'n. Basta sila yung mga parang nurse educator lapitan nagtuturo. Sasabihin nila, ay mahaba yung pila, pero at least naka-waiting list na kayo. And guys, dito, ang nurse dito, maraming opportunity. So, pag yung mga ibang nurses natin dyan sa Philippines na gusto mag-apply pa UK, for example, na sa ward kayo ang unang area nyo, it doesn't mean na na kayo, dyan na kayo forever. Maraming you need to find your own, yung kung saan ka magiging masaya, saan ka swak. Tama ka. Ikaw bro, kung may pipiliin kang course, ano yung kukunin mo? Ako talaga, nung nag-endoscopy ako, gusto maging nurse endoscopist. Yun nga, nakita ko, may bago bro, nakita ko na may bagong content creator. Yun yung nakita ko, niya. yung may tattoo siya, nurse. Nakita ko siya. Actually bro, I have an offer na for nurse endoscopist. Malaki soldo no? Band 8 siya. Ay, band 8 pala yun. May na ako na kasi yung hindi naman offer kasi nag-open yung nurse endoscopist para magpapa-course dun sa area namin. So, marami nagpo-push sa akin ng mga konsultant, mga ka-work ko na ikaw na yan kasi yan, step by step dapat band 6 ka. Kaso I feel like bro, marami akong pinagkakaabalahan. Oo, no. Kasi I need to study, I need to go to uni. Tapos magko-complete ako ng cases. So ngayon, marami akong parang hobbies na passion ko. Sabi ko, next time na lang. Pero marami naman diyan opportunities, 'di ba? Kasi pag kinuha mo 'yan, tapos meron pa, parang hindi na magiging balance ba? We just talk about work-life balance, 'di ba? Tama. Kasi kailangan yung i-balance talaga. Hindi ako ganun ka competitive talaga na akin na 'to. Band 8 to and all. Gusto ko lang balansehin yung life ko kasi meron akong full-time endoscopist nurse pa rin ako ngayon. May kumpanya ako dito as a photographer. May The Nurse Show. Lakas pa ka. May kumpanya ako. Hindi naman. Bilis naman mag-open ng kumpanya dito eh. Ang tawag po dyan is limited company. Kahit hindi ko sabihin may kumpanya ka dito, ka na? Mayaman ka na. Dito, normal lang yan kasi kahit mag-agency nurse ka, you need to build your own limited company. So, ganun lang naman. Yeah. Balance lang. So, if you're interested, guys, sa pagiging specialist nurse, panoorin niyo yung episode. Okay, Shelly. Na Shelly. Madami kayong matutunan. Hindi, tapos rin bro, si Shelly, family. Family din pa. Yung naging topic natin. We talked about paano niya binalance yung pagiging, wife and mother. Nakakatawa din dun kay Shelly. Di ba tinanong ko kung saan sila nag-meet nung niya? Sa dating app ba yun? Sa dating app sila. Kaya sabi ko sa kanya yung, Shelly, tinas mo talagang bandera ng Pilipinas. Yeah. Kasi tapos fan si Shelly, di ba? Sabi mo nga, iba yung tawa ni Shelly, nakakahawa. Oo nga, nakakahawa. Tapos yung niya kasi, yung husband niya, ibang lahi. Di ko alam kung kung British or something. Pero sila, talagang may mga success stories ng mga AFAM. 'Di ba? Di naman lahat sa dating app failure. Meron naman mga ganun talaga. So siya yung one of the inspiration. Example na love in dating. You can find love sa dating app. Yes. Tingin, happy na siya. May family na siya, Shelly. At happy siya sa love life niya, happy siya sa career niya. Career. Happy siya lahat. Yun yung importante. Yeah. Thank you, Shelly. Thank you, Shelly. Shout out kay Shelly. Shout out sa iyo. And ngayon, sa last episode natin with Ed. Ito si Ed, very strong personality si Ed.
very vocal. We talk about bakit umalis yung mga nurses sa Pilipinas. Of course, obviously, alam niyo na yung reason, guys, 'di ba? May ano si Ed parang 4 na sagot siya dun, 'di ba? Parang may 4 siya. Oo. Basta kung gusto Panoorin niyo niyo, malaman, guys. panoorin niyo. Pero ang ano doon, of course, sweldo. Alam niyo naman sweldo. Number 1 reason. Sweldo. Ang gusto ko kay Ed, kasi unang-una, yung personality ni Ed, ang dami rin pinagkakaabalan sa buhay. Kasi si Ed is nurse siya, tapos ano din siya, tattoo enthusiast. Tattoo enthusiast, Tapos ano siya, very nagka-climb athletic. din siya. Nagka-climbing siya. Nagba-bike ata siya. Kapaka ano niya. Very jock or very Athletic si Ed Yeah. Yun, tapos yung naging topic nga namin yung topic namin na bakit nag-abroad ang mga nurse. Maraming maraming nasagot na katanungan yun. But before that, bro, trivia lang, bro. Actually, hindi yun yung original topic ni Ed. Nag-change siya last minute nung nakaupo na siya. Pero hindi na miss sabihin yung topic niya kasi Pero nung nakaupo na siya dito sa guest chair, sabi niya, Siege, mag-change na lang ako ng topic. So yun, on the spot yun na podcast, yeah. Ganito palang feeling dito, no? Pag nakaupo dito. Para feeling ko guest ako. Talaga? Ganun pala. Sige. Minsan, nga tayo, bro. Gawa tayo ng topic na ikaw yung guest, ako yung host. Tapos ako naman yung guest. Naman. Yun ang inaantay ko rin. Soon. Yeah. Malaman niyo yung talambuhay talaga ni Siege. Naming dalawa. Ayun. So, back to Ed. Back to Ed. So, yun nga. Madami. Kasi, ang funny kay Ed, kasi para siyang nagko-call out na, oy, kayo. Of course, government. Kayo. Natawa ko sa kanya ganyan. Very So, kayo dyan sa Pilipinas. Ganun. Tama nga naman. Pero inspiring yun, lalo na sa mga nurse sa Philippines na yung mga student pa lang. Kasi pag student kayo, may mga swerte nyo ngayon, may mga napapanood na kayo ng mga gantong videos na nagbibigay ng ideas, di ba? Yeah. Pero dati, di ba, parang konti lang. So, di mo alam yung mga pag mag-abroad ka, nakapasa ka na ng board exam, ang daming countries papipilian mo Oo. Di ba? So, naalala ko yung kay Therese. 4 yun, di ba? Ano sa kanya? US. Canada, New Zealand, tapos UK. Isipin mo sa UK pa siya na padpad, yung pang-4. Pa. Tsaka meron pa din, may Australia pa, may Middle East, Germany. Yes, diba? Ikaw bro. Ako? Nung nag-experience ka na sa Pilipinas, anong country unang pumasok sa isip mo or gusto mo applyan? US. US talaga. Ako, pero wala kasi ako party kasi ako sa Pilipinas, puro lang ako gala and all. So although Living gusto ko the life. parang lang, chill lang ako, like wala lang, gusto ko lang gala ng gala. Pero yung parents ko na mismo, actually yung parents ko talaga nagpili ng course ko, ng school ko, ng work ko. Very obedient ako. Kung anong sinasabi ng parents ko, go lang ako. Tapos sila yung nag-initiate na mag-abroad ako. Okay, tapos naisip mo agad US agad. Hindi ako isip kung gusto ko man mag-abroad US, pero hindi ako na-take na NCLEX, parang kung gusto ko lang. Kasi parang US is parang... Kaya paano pumasok sa isip mo? Di ba nag-Dubai ka? So ngayon, yung parents ko nag-initiate ng mag-abroad ako, wala pa naman akong NCLEX, wala pa na akong all. So, saan ako dinala? Doon ako dinala sa Dubai kasi doon easy lang naman mag-apply. Mabilis makapasok. So, pinadala ako sa Dubai. Masabi ko, pinadala ako sa Dubai kasi out of yun, parang hindi ko yun, hindi ako 100% na... may kakilala yung parents mo? May kakilala sila, So, hindi ako 100% na yun talaga gusto ko. So, nanonood ko lang sila, try lang. Risk taker din ako para sa niya, So, yun. Tapos, hindi ko naman ni-regret kasi kung hindi ako pumunta ng Dubai, feel ko, hindi ko alam kung saan ako ngayon. Yun naman ang destiny mo. Yun ang destiny ko. Kung sabihin, marami ka munang matutunan sa Dubai before At super dami. Oo. Yun nga, bro, doon ako natuto magluto, maglaba, as in, lahat talaga. Kasi ang Dubai, parang rin yan di pa parang, alam ko, parang Singapore or Hong Kong parang yan. May mga kasama ka sa bahay. Meron akong kasama sa bahay. Pero ako kasi, hindi ako nabubuhay pag walang friends. Kasi, ako, extrovert. So, ginawa ko, bro, dinala ko yung mga friends ko. Pina-apply mo rin sila? Ko, apply kayo dito. So, doon kami nakita-kita yung mga friends ko. Galing. Ayun. Ako naman, unang nung nasa Pilipinas pa ako, nag-experience ako. May mga offer na ako. Ang hindi ko makalimutan, ng offer ko, bro. Nurse ako sa parang oil rig. Saan? Abu Dhabi? Hindi. Siya, kasi may kakilala ako na siya doon, nurse siya. Alam mo yung sa gitna ng dagat? Yun nga, saan nga? Sa may... Philippines yan? Hindi, sa Pilipinas. Middle East din siya. Saan? Pero di ko alam sa gitna ng, di ba may mga oil diyan?
Kasi may mga oil rig, mga Abu Dhabi, mga Abu Dhabi, mga ganun. mga Persian Gulf. Siguro. Ngayon, medyo ano pa ako noon, nagdadalawang isip pa ako mag-apply. Taas ng sahod noon, 100 plus din. Dalawang isip ako mag-apply kasi bago pa lang kami ni Mrs. noon eh. Nung nag-Singapore siya, yun ang una ko na-applyan, nag-Singapore ako. Actually, akong nag-apply sa Singapore. Nung time na nasa Manila ako, nandun ako sa agency, sinama ko yung asawa ko. Girlfriend ko pa siya noon. Girlfriend na ba? Pag-apply ko, dito pala hiring yung lalaki. So sabi nyo dun sa agency, ma'am, baka may dala kayong documents. Di ba nurse din kayo? Sakto, may dala si Mage noon. Pinasa niya, after 4 months, nakalis siya. Oh my God. Nakapunta Singapore. So, yan yung destiny niya. destiny niya. So, naiwan ako sa Philippines. Ngayon, pag visit ako sa kanya sa Singapore, nag-apply ako dun sa hospital. Hindi lang sa hospital niya, maraming hospital. Porter, bro, nag-apply akong porter. Porter, doon sa Singapore na hospital. Nag-apply ako kasi hindi lang ako matanggap as a nurse eh. Kasi priority nila, babae. Local, pangalawa, kung may international, babae. So, hindi ako, nag-apply akong porter. Kasi di ba, porter, lalaki. Hindi rin ako na, tanggap. Sabi ko, parang hindi talaga ako pa, Singapore. For Singapore. Tapos, pag uwi ko sa, sa Pinas, nag-haad naman ako, bro. Baka Abu Dhabi. Meron akong offer dun sa Abu Dhabi National Oil Hospital. Something, Abu Dhabi. ADNOC. Oo. ADNOC. ADNOC. Maano yan? Malaking company yan. Yun, may opening sa ADNOC. Tapos, haad naman ako. Ito naman yung haad, overconfident naman ako sa haad. Bro, di ako nag-aral. Bumagsak ako sa haad. Tapos ko, parang It's not for you. Hindi talaga sa akin ng pag-abroad. Yeah. So, nung time na yon, pa ako nun, 20 plus pa, hindi ko lang akalain na after how many years, bigla kong maiisip ko na naman kasi parang ayoko na mag-abroad nun. Tapos biglang, 2000. Paano kayo nag-decide na mag-UK? Nung nagbalik uli ako as a nurse sa Pilipinas. Tapos? May mga... Kilala kayo dito? Hindi. Ayun yung mga natitrain ko sa nursing. Umaalis. Tapos nakikita ko sa Facebook. Ayun nga pala. Oo, di ba? Nakatravel sila. Inisip ko, kailan kayo makakapunta rin dyan sa lugar na yan? Siguro kahit mayaman ako sa Pilipinas, mahirapan ako pumunta sa mga lugar na yan. Alam mo naman ako, sabi ko, life is short. Gusto kong makapunta dyan. Kung nakaya nila, kaya ko din. Ako pa nag-train sa kanila. Bakit hindi ko makaya? Yeah. So nag-try ako. Bigla akong nagsabi kay Mage na parang gusto ko mag-English test. Sabi niya, ano ba nakain mo? Gusto mo mag-abroad? Sabi ko, try lang. Hindi supportive naman siya. Nag-exam akong IELTS. Pero wala pa akong country na gusto. Gusto ko lang kasi 'di ba ang susi talaga niyan is IELTS eh. So pag may kasi IELTS, pwede yan sa lahat. pwede yan sa lahat. New Zealand, Canada. Yun, nung nagka-IELTS na ako, may pumuntang agency sa Bicol for UK. For UK. Pero hindi pa yun yung ASC. Pumunta, nag-interview. Hindi ako tinawagan. After noon, sabi ko, baka hindi talaga ako pag abroad. UK, Yun nga, yung ASC, shoutout ASC Manila, pumunta sila nag-post sila ng advertisement. Yun, pag-apply ko, after 6 months, nung binabaan yung IELTS 6.5, kasi 7 pa mahirap. Kasi 7 pa dati. Yun, pinalad naman. Ang bilis kasi. Bilis ng process, ng pangyayari. So, yun na. Saan pala tayo? Wala na tayo. So, back to Ed tayo. Back to Ed. So, yun kwento lang tayo about yung mga... So, 4 reasons yung sinasabi natin. Pero, parang nag-add ako nun. Nag-add ka? May mga in-add ako nun. Pero yun, basta yun... alam ko na. Kasi ikaw, ang na-share mo nun, kasi ikaw, it's not all about money sa'yo. Gusto mo rin... Health, I think. Isa rin yung health. Tapos ikaw, di ba, parang pag naghanap ka ng country, hindi naman inisip mo agad yung sweldo. Di ba, gusto mo mag-travel. Yun, mga pension, gano'n. Yun. Pero, panoorin niyo yung full video, guys. Masaya. Masaya. Madami kayo matutunan. Masaya yung usapan nating lahat naman ng episodes masaya, di ba? Kasi, yan, kasi yung theme kasi nitong podcast, awan ko kung nalala mo, bro, yung bago pa lang tayo, nalagay ko doon, every nurse has a story to tell. Oo. Naalala ko yun. Sa notebook ko yun, every nurse has a story to tell. In fact, yun dapat yung natin tagline, pero nag-change tayo na a show created by nurses for nurses. Pero yun, every nurse has a story to tell. Kasi nung bago pa lang kami ni Siege, ginawa namin tong podcast. Ang main goal talaga natin is
maka-share ng mga stories ng mga nurses kasi maraming pinagdadaan ng mga nurse. Kasi hindi na nakikita yung mga stories din ng mga nurse. Kasi siguro ang tingin lang nila sa nurses kay mga tao na nag-aalaga sa mga may sakit, ganun. So hindi nakikita ba na yung mga nurses din minsan kailangan din nila ng kausap. Kailangan nila someone na mag-care, ganun. Kasi hindi man perfect yung mga nurses. Pero nakakabigla, bro, kasi tinanggap talaga tayo ng community. Oo nga, as in. Oo, overwhelmed po kami talaga ni Siege, promise, sa pagtanggap nyo sa The Nurse Nurse Show. Actually, na-exceed nyo yung expectations namin. Kasi, although meron namin goal, meron lang like ambition ba tawag dun? Basta meron kaming gustong, pero siguro, kasi bago pa kami, like, eto lang, siguro kaya natin to, ganun, pero na-exceed niya. Oo nga. Oo. Lalo na sa TikTok, bro. Diba, naalala mo yung TikTok, sabi ko, bro, mag-create ka nga ng TikTok kasi di ako maka-create. Tapos ngayon, bro, meron na tayong 300,000 views. Grabe. Meron tayong 3,500 followers, I think. Pag naalala ko yun na, yung, di ba, 0 followers ka pa. Di ba, ikaw nga nag-create, di ba? Facebook. Ilan tayo sa Facebook ngayon? Almost, 3,000. Grabe, like, we started from scratch talaga. Tapos nag-usap kami nun ni Siege na, bro, maging consistent lang tayo. May mga times talaga na di natin alam kung may manonood nito. Sabi pa nga natin, bro, kahit isa lang manood, bro. Kahit na silang manood, masaya na kami. Pero grabe, marami kaming na-inspire. May nag-message nga sa'yo, di ba, bro? Oo, marami kaming na-inspire ng mga fellow content creators din na biglang sabi, ay, nung napanood ko kayo, parang nabigyang buhay uli yung pagka-content creator ko. Parang ganun. Parang, ako naman, parang feeling ko, sino ba naman ako? Pero, dahil, okay, nakatulong pala tayo, so, very, rin kami, thankful na. Masaya na meron nakapansin ba? Nung di ba nanood din ng show ni Nurse Even? Ay, oo. Shoutout pala dun sa kanya. Nurse Even, thank you. Actually, nung show ni Nurse Even, wala pa tayong pinapost. Ang pinapost lang natin is intro. Actually, pa lang, bro. Wala pa yun. Intro. Kaya na-surprise lang ako na alam niya na paano niya tinawag ka niya, oy, digital nurse, and oy, nurse photographer ka, di ba? Parang, alam mo yun? Nurse show? Sabi nga yun, nurse show. Kaya thank you very much. Nakalimutan ko yung name niya eh. Sabi ko, i-guess natin siya, di ba? I forgot. Basta taga St. Thomas. Taga St. Thomas. Ayun, may mga may mga nagpa-picture. Grabe. Thank you so much. Ayun, wala lang. Pero yun yung season 1, guys. Thank you so much. And ngayon, bro, ano yung abangan nila sa season 2 naman ng The Nurse Nurse Show? So, yes. Abangan nyo po ang season 2 is marami tayong mga surprise guests. Yes. At hindi lang kami, ito kasi yung goal, worldwide. Oo. So, kung sa season 1, puro kami nasa UK nurses, ngayon sa season 2, nag-extend na kami. Hopefully, madaming countries, pero may mga na-interview na kami na nasa US, ng US. Target namin is yung mga nasa sa Germany and all. Meron din Singapore. May kilala ko, bro, na pwedeng Singapore. So, para malaman naman natin, kumusta naman ang mga nurses natin dyan? Kumusta ang sahod nila, ang work-life balance nila, ang mental health nila sa kanilang country, di ba? Ang ganda. Ito na lang, bro. Para malaman namin, guys, kung taga saan yung mga viewers namin, comment nyo naman sa baba kung anong country kayo. Baka interview. Yes, and baka mabisita kayo dito sa London. Pag nandito kayo sa London, tapos for example, nasa taga-ibang country kayo, baka willing to share your story. Message nyo lang kami. Kung taga Ireland or Germany. Na may time kayo to be with us. Yes. Diba? Para rin, magkakilala tayo. Hanapin natin ng time. Tsaka, nakaka-excite kayo makarinig ng, kasi iba-iba yung mga nursing journey, tsaka nursing, iba yung nursing sa iba-ibang countries. Germany, iba yung nursing. Iba yung nursing doon. Tama. Iba yung experience nila doon. Iba yung mga pinagdadaanan nila. Yes. Diba? Ang saya niyan. Ayun. So, yun na, bro. Happy lang ako, bro, na marami tayong na-reach na iba-ibang nurses sa buong mundo. Kasi may mga nagpapa-shoutout dito ng mga taga Abu Dhabi, Dubai. Alam mo yun, parang nakakarating na pala tayo doon. Hindi natin na-expect, no? Again, thank you so much, everyone. Nakaka-touch. Nakaka-touch din. Kasi, honestly, pa lang kami ni Siege? 2 months pa lang. 2 months pa lang. And, ngayong second season, hindi lang, basta bagong guest. 3 months, bro. Nagbilang talaga ako. 3 months na. 3 months na? Sige. Pala, 3 months na. 3 months na. So, magkakaroon din kami magkakaroon kami dalawahan ng guest namin. Yes, soon. May mga i-invite kami ng mga guest kung may story kayo dyan na mga pwedeng i-share. Kasi kami ng mic, guys, kasi parang
masaya din pag dalawa yung guest. Dalawa yung guest namin. Pag may mga duo, pag may mga kilala kayo or kayo mga duo nurses, message nyo. Guys, wag kayong mahiya mag-message sa the nurse Yeah. kasi magre-reply kami, guys. And also, we want to hear your stories, guys. So, kung meron kayong interesting story, send nyo sa amin. Tapos, gawa tayo ng episode bro na babasahin natin yung mga stories nila. Oo. Diba? Ayun. So, ayun guys, thank you so much. Yun na parang... May gusto ko munang pasalamatan, bro. Okay. Ikaw muna, yung shoutout mo mga friends mo. Shoutout ko muna yung mga friends ko na supportive sa akin. Mag-name ako ng mga... Sige, bro. Sila Kyle, sila Ellie, sila Doms, sila Gio, sila Vincent, and also April, Matthew, Anime. Thank you so much for supporting. And also, my family in Cebu, mga Bisaya na to dyan, mga taga-Talisay. Shout out. And also, would like to thank Transfer Go for sponsoring the first half of episode season 1. Uncle Pinoy, kakain na namin, ang sarap ng Uncle Pinoy. If you want to get 10% discount, use code TNNS. And also Eunoia Skin Clinic for taking care of my skin kahit medyo sana ma-improve na yung skin ko, Eunoia. And yun. And if you want to follow me guys on Facebook, I make content about digital nursing. It's Siege Manto, as well as on my Instagram and also TikTok. It's Siege Manto. And yun lang. Follow the Nurse Nurse Show. Please subscribe to our YouTube channel and also our Spotify. Yun. Ako naman, unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Lord for all the blessings dahil tapos na at naging successful ang aming Season 1. And of course, sa partner ko, Siege, maraming salamat. And sa family ko, sa wife ko, kay Majel at sa dalawang anak ko, maraming salamat sa inyo. And sa mom ko sa Philippines, ma'am, magpagaling ka lang dyan. And sa mga pinsan ko dyan, mga relatives ko, shoutout sa inyong lahat. And sa mga friends ko dito sa London, sa parentals, yung support system ko, mga parents. And alam niyo na kung sino kayo. Thank you sa pagsuporta. And sa best friend ko dito, kay Mark Kel Romerosa, for my shoes. Thank you so much, bro, sa pag-sponsor. And sa mga workmates ko dito, sa mga nurses, sa The Royal London Hospital, sa endoscopy department, sa Mile End Early Diagnosis Center, sa lahat ng ka-work ko dyan, and sa mga nurses, sa Whipps Cross Hospital, sa dati kong work, thank you so much sa pagsubaybay. At sa lahat ng mga taga Bicol, of course, Albay, Legazpi City, sa dati kong hospital, sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Thank you so much sa lahat ng nurses dyan, sa mga nakakilala sa akin, or sa mga lahat ng nanonood ng The Nurse Nurse Show. And of course, shoutout kay boss, kay Doc Eric. Thank you, Doc, sa pagsuporta. And sa lahat pang mga nurses, hindi lang dito sa UK, all over the world, kung naabot man kayo ng The Nurse Nurse Show, thank you so much sa panonood. And please subscribe also lagi ang aming YouTube and follow our Facebook, Instagram, Spotify, and our TikTok accounts. And bago makalimutan, yung mga best friend ko rin pala sa Bicol, kay Sean, kay Ivan, kay Jeff, kay Dennis, at kay Carlo. Thank you mga tol. Maraming salamat sa pagsuporta nyo. And of course, bro, ang ating sponsor sa Transfer Go Philippines. Thank you for believing in us. And Uncle Pinoy, Lechon, Pork Belly, and Eunoia Aesthetic Clinic. Thank you sa aming skincare, sa pagpapagwapo sa amin. At of course, yung Langga Studio, nagbigay sa amin ng t-shirt. Maraming salamat po sa inyong lahat. And sa lahat-lahat ng nanonood, thank you so much po. So yun bro, again, this is Siege Manto, your digital nurse from London. And I'm EJ Abarientos, your nurse photographer in the UK. And this is a show created by nurses for nurses. This is the Nurse Nurse Show! There you go. Cheers bro, cheers. Cheers! Nagustuhan niyo ba yung episode natin ngayon? Don't forget to hit that subscribe button and click the notification bell para updated kayo sa chismis. This is your safe space, mga ka-Nurse Squad. We feel you, we hear you, and we are you. This is the Nurse Nurse Show. Dito ka belong.